So, ang oras ng sala sa duhur, para malaman ninyo, ang duhur, ang oras ng sala ng duhur ay kapag tanghaling tapat, okay? Pag tanghaling tapat, anong mayroon? May anino, wala? Wala kang anino. Hindi basihan ang oras. Ang oras, hindi ka pwedeng sumabi na alas 12, duhur. No. Kasi pabago-bago ang panahon. Pwedeng humaba ang panahon, pwedeng humaba yung gabi, pwedeng humaba ang araw. Kaya hindi ka pwedeng magsabi na alas 12 ang duhur. Ang rilog, guide lang natin yan. Na sa oras na baka nagbago na yung oras ng sala. Pero hindi yan consistent na alas 12 lang palagi. Ang oras ng sala panahon. Okay, so kunin niyo ito para malaman ninyo. Ang oras ng duhur, kapag tanghaling tapat, wala na tayong anino. So anong mangyayari niyan? Papunta na yan sa lulubog yung araw. Pag lulubog na yung araw, magkakaroon ka na ng konting anino. Pag bumaba na yung araw, magkakaroon tayo ng konting anino. Pag nagkaroon na ng konting anino, duhur na. Anong gagawin mo? Maglagay ka lang ng stick sa labas na bahay nyo. Maglagay ka ng stick. Dahil yung stick, pag wala ng anino, okay. Ibig sabihin, wala ng anino ang lahat ng bagay. Tanghaling tapat na yan. Sa tanghaling tapat, bawal magsala ng sunnah. Tanghaling tapat, bawal magsala ng sunnah at bawal din ilibing ang namatay sa atin. Sa oras na yan. Yung walang Kaya sa oras na walang anino, bawal magsagawa ng sunnah na sala at bawal din ilibing ang namatay sa oras na yan. Yan lang naman yung mga oras na bawal. Okay? Pero ang salatul janaza, pwede siyang isagawa sa oras na yan. Ang salatul janaza, pwede siyang isagawa sa oras na yan. Pero ang sunnah na sala, bawal isagawa sa oras. Kung magsasagawa ka ng sunnah, bawal sa oras na tanghaling tapat at bawal din ilibing ang patay sa oras na yan. Naintindihan? Ha? Hindi agad, hindi. Pagka? Agad. Hindi, pag ang oras na, wala na magsala sa oras na yan. Walang oras na. Basta pag nakalipas na yung oras na yan, tanggal yung pagbabawal. Doon lang sa oras na yan, tanghaling tapat, bawal magsala ng sunnah at bawal ilibing ang patay sa atin sa oras na yan. Dagdag kaalaman lang. Dahil ilagay mo yung stick dyan sa labas. Makikita mo yung stick na yan, lahat ng bagay, walang anino. So, obserbahan mo lang, hindi pa ganun katagal, magkakaroon na yan ng anino kasi bababa na yung araw. Lulubog na. Pag nagkaroon ng anino, duhur na. Kahit walang relo, pwede ka na mag-adan. Kahit walang relo, pwede ka na mag-adan. Ito, dagdag kaalaman lang to sa inyo. Ito ay sa mga lugar, sa mga bansa, na normal ang ikot ng araw. Kasi mahirap naman sa lugar na matagal sumulumubog ang araw. Ito, katulad sa Pilipinas at walang ulap. Ito applicable to pag maganda yung panahon. Okay? Pangalawa, pagka bumaba ng araw, siyempre, hindi, pag bumaba ng araw, may anino na, duhur na yan. Duhur, may kunting anino, duhur na yan. Pwede na isagawa ang salatul janaza din. Kahit na, yung salatul janaza, kahit sa bawal na oras, pwedeng isagawa ang salatul janaza. Pag bumaba na yung araw, pwede ka na rin magsunna kung magsusunna ka. Pwede na rin ilibing ang patay. Okay, ang salatul janaza naman kahit anong oras, pwedeng isagawa. Ang salatul janaza, pwedeng isagawa kahit anong oras. 3 oras na naman bawal silang ilibing. Mamaya, mamagitin ko. Basta, yung anong una? Tanghaling tapat, huwag mong ilibing ang namatay sa atin. Sa oras na yan. Okay. Pangalawa, anong susunod na sala after ng duhur? Asar. Take note. 2 ang nagpapaliban ng sala.